Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, papaano po ba ang tamang pagkain ng pechay? Tamang technique para ma-enjoy ng bongga ng mga babae ang sensation. Okay, medyo mahaba-habang video to. So, baka lagyan natin to ng part 1 and part 2. May continuation na lang. Okay, let's start. So, first, dapat alam ng partner mo yung anatomy and physiology ng vulva or vagina ng babae. And also ikaw bilang nagmamay-ari ng vulva, alam mo rin dapat yan. Hindi lang basta anatomy o parte dapat lang nung ating vulva ang alam niya, kundi papaano ba ito nag-work? Papaano nag-build up? Ano yung best techniques at ano yung mistakes na pwede mong magawa. That way, alam ng partner mo kung ano yung gagawin niya at kung ano yung hindi niya dapat gawin. Okay, magpapakita ako dito ng diagram. Diyan makikita mo yung parts or anatomy nung vagina aka vulva ng babae. So, dapat alam ng partner mo kung ano yung mga functions nito. Kung hindi naman alam ng partner mo, dapat alam mo para maituro mo kapag bumababa siya ron. So, una mong makikita dyan is clitoral hood. Yan yung hood na nakakover doon sa tinggil ng babae. Kapag na-arouse na, nalilibugan na ang babae, bumubuka yan at lumalabas ang kanyang tinggil. Pag lumabas na yan, yan na yung pinaka-importanting part ng kabuuan ng vulva ng babae kung gusto mong i-pleasure. Yung labia majora and labia minora naman, for example, eto. Ayan. So, yung nasa labas niyan, yan yung labia majora. At pag binuka mo yan sa loob, meron namang labia minora, mas maliit na labi. So, kapag nabuka mo na yan, makikita mo na sa taas yung tinggil, then sunod yung labasan ng ihi, then sunod dito sa baba yung labasan ng bata at nandito naman yung butas ng puwet. Now, pag-usapan muna natin kung ano yung dapat mong gawin para bonggang ma-pleasure yung babae. Doon muna tayo sa vulva, tsaka na tayo papasok doon sa loob. So, let's talk about build up. So, paano ka magbi-build up? Paano mo ititis yung partner mo dun sa vulva niya? To please her. Number 1, kailangan mong mag-start with a slow journey. Meaning, dahan-dahan. Siyempre, mag-start ka sa labi, pababa dito sa dalawang bundok, then pababa doon sa ilalim. Mas maganda kasi para sa aming mga babae yung dahan-dahan, hindi yung para kayong mga nauulol na aso. Alam nyo ba na very turn on sa mga babae na kapag bumaba kayo doon sa kanila, wag nyo munang alisin yung kanilang mga panty. Diba? Yung iba hinuhubad agad kasi nagmamadali. Siguro gustong makarami. Pero mas turn on ng babae. Kapag baba nyo sa kanila, hinahalikan nyo kahit nakapanties sila. Medyo didiinan mo, medyo i-squeeze mo. Meaning, pipiga-pigain yung labi mo. Gaganon yung kanyang panty para makapa mo kung ano yung nandoon sa loob. Then, after nun, medyo pumunta ka na dun sa gilid. Hawiin mo na ng konti nung kanyang panties para kalahati nun, nakakapa mo na. Ako, I'm telling you, excite yung babae kapag kaganyan. Iba kasi mag-anticipate ang babae. Minsan, wala pa pero iniisip niya nandun na siya. Kaya minsan, wala pa kayo sa main course, umuungol na ang babae. Now, hanggang sa tanggalin mo na yung saplot niya sa baba. Finally, nandun ka na sa main course. So, it's time to start using the pancake and vortex. Tuturo ko sa inyo kung ano yan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Etong dalawang technique na to ay napaka-easy
easy gawin. Yun nga lang yung iba, dila lang ng dila. Alam nyo ba yung mga pusa na umiinom sa tubig or yung mga asong umiinom sa tubig, walang direction? Wrong yan. Kasi meron pang much better kesa dyan. Okay, let's start sa pancake technique. So, bakit pancake? Pancake is very easy and simple, ano? So, papaano to? Ilalabas mo yung dila mo, no? Papunta dito sa baba, dito sa may chin mo. Pag nailabas mo na yan, relax. Hindi ko pwede ilabas yung dila ko, baka ma-demonetize o mapalo tayo ni YouTube, eh. So, pag nailabas mo na yan, gagawin mong wide yung shape niyan. Kaya nga pancake. And ipa-flat mo. Ito-try kong magpakita dito ng picture para may idea kayo. So, gagawin mo lang yan kapag ka nasa main course ka na. Huwag mong gagawin yan yung wala ka pa sa main course, nakalabas na yung dila mo. Hindi maganda yun. So, kapag nailabas mo na yan, magsa-start ka doon sa bottom ng kanyang vulva. Ang technique dyan, guys, yung chin mo is nakatapat yan doon sa butas, doon sa vaginal canal. Diba labasan ng baby? Nakatapat yan. Tapos yung bibig mo, nandoon sa clit ng babae. So, yung base ng dila mo, nando naman sa bottom ng vulva. So, yung dila mo, ihahaba mo yan, papunta dito pababa. Then, hahagurin mo pataas, papunta dun sa tinggel ng babae. Again, dapat naka-relax ka. At ang dila mo dapat wide and flat. Bakit kailangan relax? Kasi kapag yan ay hindi relax, buong ulo mo sumasama. I mean, umiikot-ikot din yan. Instead na yung dila mo lang ang gumagalaw-galaw, masasama yung buong ulo mo. Kapag paikot-ikot ka dyan, mahilo ka pa. So better na, i-relax mo lang yung dila, then laruin mo lang up and down. Parang dinadaan-daanan mo lang yung kanyang tinggel. So pag nararating mo na yung pinakataas, then tigil mo, balik ka uli, then start ka uli. So taas baba ka lang doon sa tinggel ng partner mo. Make sure lang na dapat laging basa or puno ng saliva yung dila mo. Para once na nag-glide ka dyan, ay very suabe lang. And also, kapag flat yung dila mo, no, mas nako-covered mo yung area, buong clit ng babae. Pag nako-cover mo yung maraming area ng vulva ng babae, of course, mas nagbibigay ng maraming pleasure, nagbibigay ng mas maraming stimulation. So, better na relax ang dila, then flat, para mas maraming area ng vulva ang makovered nito. And also, relax lang. Pag gusto mong lagyan ng konting pressure para nakadiin ka, then that's the only way na gagamitin mo yung paggalaw ng ulo mo.